What's up guys? Part 2 ng Fitness 101 natin. So quick summary lang, yung episode 1 natin is all about calories and macros. So we've defined na ang calories is just a unit of measurement ng energy. And saan ba nanggagaling yung calories sa macros? Which are yung protein, carbohydrates, and fats. Doon, diniscuss rin natin na paano nga ba natin na-utilize yun, yung knowledge about calories and macros, on how we can apply it para ma-reach natin yung fitness goal natin. Yung iba kasi ang fitness goals natin sa atin is mag-gain ng weight or mag-lose ng weight. So basically, if you want to lose weight, you will just have a calorie deficit or mas mababang calorie kaysa dun sa maintenance natin. And second naman is, kung gusto natin mag-gain ng weight, kailangan lang natin ng surplus or more calories than our maintenance level or maintenance calorie intake. So dito sa part 2, ang i-discuss naman natin is yung role ng working out. So karamihan kasi sa atin, pag may gusto tayong ma-achieve, lalo na sa fitness goal natin, mas nauuna pa nga nating isipin yung working out. Most commonly to kapag mag-New Year or every January 1st, meron tayong mga New Year's resolution, and karamihan dun is by going to the gym. So ano nga ba yung working out? Working out is any physical activity, pero most commonly weight training or resistance training. Bakit nga ba? Kasi ang muscles natin mas nagde-develop or mas madali tayong makapag-develop if there is a resistance. So ano nga ba yung working out? Anong purpose nito? Anong role nito sa pag-achieve natin ng fitness goal natin? Ano yung pros and ano yung cons? So working out nga, just like I've said, is any form of physical activity na nasa-challenge yung katawan natin. Dun sa part 1, sinabi natin na by knowing kung ilang calories yung pumapasok sa katawan natin, we can manipulate yung body natin. We can manipulate yung composition ng katawan natin. And how are we going to do that? Isipin natin yung katawan natin is like a generator. Nagsusstore tayo ng energy, which is yung calories. Kapag hindi natin nagamit yan, lahat ng na-stored or excess calories doon is magiging fats. Kaya ang ginagawa ng working out is siya yung mediator or doon natin ni-utilize yung calories natin. Alam naman natin na magbe-build lang tayo ng muscles kapag na-challenge yung muscles natin. Kapag may resistance or may force para mag-adapt yung katawan natin. Ano nga ba yung mga pros of working out? Sobrang dami. Basically, halos wala siyang consequence or cons. So first, pros is first, lahat tayo tumatanda. Mapababae, mapalalaki. We're losing bone density kapag tumanda tayo, and also muscle mass. Ano nga bang mangyayari pag nag-lose tayo ng bone density and also ng muscle mass pag tanda natin? Kapag hindi tayo nag-workout, mas madaling o mas observable to at a very young age. Some mga 30s, 40s, mahina na yung katawan, mahina na yung buto, marami ng iniindang sakit sa katawan. This is because hindi nasana yung katawan natin or hindi natin na-prevent, hindi natin napalakas yung katawan natin. And lahat naman tayo aabot sa point na yun, tatanda. Ang mga normal na sakit kapag hindi nag-workout, lalo na walang masyadong exercise or form of any movements during young age. Pagdating ng 40s, nakaka-develop tayo ng osteoporosis, yung pag-decline ng bone density sa spinal cord natin, sa spine natin, sa skeletal muscle natin, and yung iba mas prone to injury kapag tanda. Ang pros dito, kapag nag-workout tayo, may iiwasan natin yon dahil nga mas mataas yung bone density natin. Kapag nag-workout tayo, nagde-develop yung bone density and yung muscles natin, mas mahirap or pagtanda natin, kahit mag-decrease man yun, hindi pa rin sobra yung madi-decrease. Another pros is pag-iwas sa mga lifestyle diseases like diabetes and hypertension. Alam naman natin na kapag hindi tayo nag-workout, for sure, puro kain lang tayo,
tamad gumalaw, makaka-develop tayo ng hypertension and diabetes. And pag may sakit tayong ganito, alam natin na lifelong na to and several or mostly pa is nagme-maintenance medicine. So, mas makakatipid tayo kung mag-workout tayo at a very young age. Sobrang daming pros by working out. Ang mga top of my mind na iisip ko is yan, magde-develop tayo ng better physique. And kapag may better physique tayo, mas may confidence tayo. Confidence, saan ba natin magagamit yun? When we have the confidence na maganda yung katawan natin, we know na hindi tayo magkakasakit basta-basta. We know na physically fit tayo. We're looking good or we're looking better. So, form of enhancement siya ng katawan para sa personal growth natin, personal development natin. And mabibring natin to sa kahit anong daily part ng life natin. Sa social life natin mag-i-increase kasi mas confident tayong kumausap ng tao dahil we're physically fit. Magiging confident tayo na hindi tayo magiging burden, hindi tayo basta-basta magkakasakit. The only cons that I can think is kapag hindi maayos or hindi tayo knowledgeable sa pag-workout. Kasi it increases the risk of having an injury, having accidents that can lead to injury. So, yun, kung hindi man tayo makapag-hire ng coach, which is sobrang dami dyan, online coach, PM me. Pero yun nga, maraming online coach yan, or kung hindi natin kaya mag-hire ng coach, there's so much information sa internet. We can do our own research. Basta, kailangan lang natin practicean yung critical thinking para masala natin yung information na pumapasok or iniisip natin. So, alam na natin ngayon kung para saan yung working out. And nung part 1, diniscuss nga natin yung calories and macros. It both goes or works hand in hand para ma-reach yung fitness goal natin. So, sa part 3 naman, i-discuss natin ano nga ba yung mga tips or tricks or ano ba yung tamang pagplano ng workout plan natin. Paano ba natin iaayos yung workout plan natin? Kasi marami tayong tinitingnan dyan na variables. Kung gaano tayo kadalas mag-workout, may mga existing injuries ba tayo, ano ba yung goal natin. Yun, pag-usapan natin yun sa part 3. Sana nakatulong. More gains sa ating lahat. Peace.